Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ilang bayan sa Zambales at Aurora isinilalim na sa state of calamity dahil sa bagyong Labuyo. Ilang bayan ng Aurora isolated pa rin. Mga pulis na nakakabuwag ng mga sindikato pinuri ni Pangulong Aquino sa 112 Police Service Anniversary. Tunay pong kahanga-hanga ang pinamalas na kakayahan at kahandaan sa serbisyo ng Police Regional Office 9 mula sa Zamboanga City. Sa isang enkwentro, natuwis ng kanilang grupo ang 5 membro ng Abu Sayyaf. Janet Lim Napoles na corner na kaya't naninira na lamang sa mga whistleblower. Hindi ko na maintindihan dahil sa dami ng ginagawa nilang kwento at alegasyon ay hindi na lohikal ang mga pinagsasasabi niya. Suspensyon sa pagkuha ng pork barrel ng mga kongresista isinulong para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Para naman tayong insensitive na yan. Sa gitna ng malalaking skandalo na bumabalot dito sa balito, na talaga namang ayanig sa ating pundasyon, sa ating institusyon ng Kongreso, sa ating Senado, sa ating bansa. Abay, magpakita tayo ng konti sensitivity. Balitang negosyo mga mangisda sa ilang bayan sa Zambales tinulungan ng national government. Kabalitang abroad na patay sa heatwave sa Japan, umabot na sa Siyam. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na ng Martes ngayon, August 13, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Naman si Weng de la Peña, tayo po ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod. Live tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Breaking news. Unahin natin, ayun ho mga nawawalang mountaineer na rescue dyan sa Bataan, si Mike Sigara live. Mike. Tawang body, siyam na mountaineers ang na-rescue ngayon ng pinagsalib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Bataan PNP sa pamumuno nitong si Bataan PNP Provincial Director, Senior Superintendent O.D. Atienza. Base sa initial na info mula kay Colonel Atienza, kasalukuyang pababa na sa Tarak Ridge na sakop ng Mount Mariveles ang siyam na mountaineers na nawawala simula pa kahapon sa kasagsagan ng bagyo. Hindi pa pinangalanan ng pulisya mga mountaineers na nailigtas na sinasabing nagmula pa dyan sa Makati City, pero tiniyak ni Colonel Atienza na pawang ligtas ang mga ito. Kasama mo sa Bataan para sa DCXL 558, Mike Sigaral Tatak, RMN. Breaking news. Mga kasama, isinilalim na sa state of calamity ilang bayan sa Zambales at Aurora matapos madalas ang bagyong Labuyo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales, 90% ng bayan ang masinlok Zambales sa apektado ng pagulan at saka ng pagbaha. Kaya tayo umabot sa 1,178 na pamilya at 25,229 katao ang kinakailangang pang ilika sa nasabing bayan. Kaugnay niyan, dineklara na rin na nasa state of calamity ang mga bayan po ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan sa Aurora. Ibinatay sa lawak ng pinsala ng bagyo sa mga bayan na pawang nasa hilagang bahagi ng probinsya. Samantala, dumating na sa Baler si National Disaster Risk Reduction and Management Council Chief Eduardo Del Rosario para personal na alamin ang pinsala ng bagyong Labuyo. Sa ulat po ng P. Ramsey, di pa rin kayang pasukin ng Dilasag, Kasiguran at ang Dinalungan.
Bagamat umalis na ang bagyong Labuyo, naiwan naman ito yung matinding pinsala sa lalawigan ng Isabela. Sa inisyal na impormasyon na ipinabot ni Isabela Governor Faustino D sa interview ng RMN, hindi bababa sa 100 million pesos ang napinsala ni Labuyo sa kanilang agrikultura. Ayon pa kay D, sa ngayon ilang lugar pa rin ang lubog sa tubig baha at nananatiling nasa mga evacuation centers ang ilan sa mga residente, habang isa naman ang naitalang nawawala. Mostly ang damage sa Southern Isabela, bayan po na Dinapigi. Meron na po tayong 267 preemptively evacuated. Po sa bayan ng Jones, meron po tayong 36 na household na inilikas kahapon ng umaga. Kaya bayan po ng San Agustin na ngayon, yung overflow bridge po nila hindi mo nakakaraan ang ilang mga barangay, kundi kailangan na magbangka. Sa cordon na traffic po kami riyan pagkat may mga sanga ng punong nakakalat sa National Highway. Nahugupit din po ang bayan po ng Ramon at bahagi ng San Mateo. Tiniyak naman ni D na magbibigay sila ng ayuda sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Siguro naman namin yung mga ilan natin mga farmers, most especially yung ating pong mga marginalized farmers. At meron naman din pong nakahandang suporta ang ating provincial government. At siyempre, makakahingi naman din tayo tulong sa Department of Agriculture. Matatanda ang hinagupit ka ng Signal Number 3 ang naturang probinsya. Sa tala ng pag-asa ang bagyong Labuyo, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Pagday pa rin ang hagupit ng bagyong Labuyo, magigit sa 70 na mga pamilya po ito. Kinakailangan ilikas sa Bulacan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Ayon kay Raul Agustin ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 4 na metro kasi ang tinaspo ng tubig sa may Santa Maria River. Kagabi, humupa naman anya sa 0.6 meters lang ang tubig baha sa Bagbagin, Santa Maria. Pero natili pa rin ang may 66 families sa eskwelahan doon. Nabatid na may 8 pamilya rin nilikas sa may bahagi ng Giginto, Bulacan dahil sa pagbaha. Ang Philippine Red Cross tuloy sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong Labuyo. Sama natin sa balita live si Angel Ronquillo. RMN Report. Tuloy nga ang pag-ayuda ng Philippine Red Cross sa mga sinalanta ng bagyong Labuyo. Ayon kay Edison Enriquez, ang Media Relations Officer ng PRC, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng kailang Red Cross chapter ng mga relief goods sa mga biktima ng bagyo. Ito ay sa Alaminos, Pangasinan, Northern Vizcaya at Zambales. Sa kabuuan, base sa report ng PRC, 54 apektadong munisipalidad, 200 barangay, 7,422 na pamilya o kabang 32,880 na individual, habang 959 ang partially damaged sa mga kabahayan at 145 naman ang tuluyang winasak na bahay ni Labuyo. Samantala hanggang sa ngayon ay 2,420 na pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers o kabuang 10,961 na individual. Kasunod nito, mapilang Red Cross sa mga bukas kamay na tumulong sa mga residenteng nakatikim ng matinding hagupit ni Labuyo. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga panukalang tugon sa pagbaha, prioridad ng Senado. Kasama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report. Tiniyak ni Committee on Public Works Chairman Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipaprioridad nito ang pagsusulong sa mga panukalang batas na inaasang magbibigay solusyon sa malawakang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Marcos, maraming panukala na ang nakapending ngayon sa Senado na may kinalaman sa flood control. Kabilang dito, ayon kay Marcos, ang improvement o pagsasaayos ng mga kalsada at tulay at iba pang proyektong may kinalaman sa flood control. Kasama din anya dito ang panukalang dagdag na pondo sa mga ahensya na nagpapatupad ng mga flood control projects. Kasama mo sa Senado, James Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Tulad ng kanyang State of the Nation address, muling iniangat ni Pangulong Noynoy Aquino ang dignidad ng mga pulis sa buong bansa. Sa kanyang mensahe sa ika-112 Police Service Anniversary sa Camp Crame, iniisa-isa ng Pangulo ang mga malalaking achievements at nagawa ng mga pulis sa iba't ibang mga reyon, habang pinuri naman ng ilang pulis na responsable sa pagkakabuwag ng ilang mga sindikato at pagkakahuli ng ilang mga terorista. Sa kampanya kontra terorismo, tunay pong kahanga-hanga ang pinamalas na kakayahan at kahandaan sa serbisyo ng Police Regional Office 9 mula sa Zamboanga City. Sa isang enkwentro, natugis ng kanilang grupo ang 5 membro ng Abu Sayyaf. Marahil narinig ninyo ang makasaysayang tagumpay ng Regional Special Operations Task Group Lanao del Sur nitong eleksyon. Dahil sa masingsing pagtutok sa seguridad ng ating RSOTG, naging malinis at papayapa ang unang pagsabay
ng pambansa sa regional na halalan sa ARP. Saludo din po tayo sa ipinakitang gilas at integridad ni PO2 Webster Odulio Liwag mula sa Malolo City Police Station. Bahagi siya ng grupong nagbigay daan sa pag-aresto kay Ryan Dominguez ng Dominguez Carnapi Group noong Mayo ng 2012. Nasabat ng Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force sa Subic ang nasa 432 na kilo ng shabu. Ipinagmalaki naman ng Pangulo ang transformation program ng gobyerno para sa PNP mula sa karagdagang pulis, armas, benepisyo at pabahay. Sa ngayon, ang PNP ay may kabuang pondo na 9 bilyong piso. Sa kasalukuyan, nasa 37,578 units na ng Glock 17 9mm pistol ang naidilip. Ating solusyon, kumuha ng 30,000 non-uniform personnel sa susunod na 2 taon. Sa tuwid na daan, hindi na maaaring maitsapera ang kapulisan. Habang pinapanatili niyong mapayapat ligtas ang ating lipunan, titiyakin din ng gobyernong nasa mabuting kamay ang inyong pamilya at kinabukasan. Hinamo naman ni Pinoy ang mga pulis na tulungan ng gobyerno sa paglinis sa kanilang hanay laban sa mga tiwaling opisyal at mga kasamahan. Gayon rin ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Kaya po ngayong magkakasama tayo, ito ang hiling at hamon ko sa inyo. Magtulungan tayo sa pag-aangat ng dangal at kalidad ng serbisyo ng PNP. Tulungan na natin ang kalakaran ng pagkakanya-kanya. Panahon na ng pakikilaho upang iangat ang isa't isa. Kasama ninyo ako at ang buong pambansang liderato sa pagtutulak ng pagbabago. Si Pangulong Noynoy Aquino sa ika-112 Police Service Anniversary sa Campo Crame. Kaugnay niyan, ang paghubog sa ugali ng mga pulis ay mas pag-iibayuhin ayon kay PNP Chief Alan Purisima. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Mas pag-iigihan pa umano ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng police assistance, maagang pag-aresto sa mga suspect at maaga ring pagresponde sa nagaganap na krimen. Ito ang nilalaman ng speech ni PNP Chief Director General Alan Purisima kaugnay sa kanilang pagdiriwang ngayong araw ng ika-112 taong anibersaryo ng Philippine National Police. Maliban dito, itutuloy din daw ni Purisima ang sinimulang paghubog sa kakayanan ng pulisya, hindi lamang sa aspetong administratibo kundi maging sa larangan ng pag-iimbestiga at pagpapatupad ng disiplina. Sa isinagawa kasing seremonya, sinabi ni Pangulong Ninoy Aquino na siyang guest of honor na alam niyang marami pa rin tiwaling pulis na dapat purgahin dahil sila ang sumisira sa marangal na pangalan ng pulisya. Pero panawagan ng Pangulo sa mga matitinong pulis na makapagtulungan sa pamahalaan para matapos na nga ang matagal ng pangit na kalakaran sa pulisya. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pinabulanan ni Attorney Levito Baligod, abogado ho ng mga whistleblower sa pork barrel scam, ang bagong pasabog ni Janet Lim Napoles na humingi siya na mahigit 38 milyong piso para manahimik sa PDAF issue. Naunang sinabi ni Napoles na muli siyang hinihinga ng pera ni Baligod para tapusin na ang pork barrel scam. Pero sa interview ng RMN kay Baligod, binaligtad nito ang akusasyon ni Napoles. Ayon kay Baligod, wala lang matatapuan na si Napoles kahit gumagawa na lamang ito ng mga kwento na ikasisira niya at ng kanyang mga kliyente. Hindi ko na maintindihan dahil sa dami ng ginagawa nilang kwento at alegasyon ay hindi na lohikal ang mga pinagsasasabi niya. Sila ang nag-offer sa akin ng 5 milyon na isettle na lamang. Opo. To tinanggap yung kanilang alok. Samantala, ikinatuwa naman ni Baligod na nakialam na ang NBI at Department of Justice sa pork barrel scam. Kasabay nito, minaliit ng abogado na ang investigasyon na posibleng ikasa ng Senado at Kongreso. Hindi naman importante yung investigasyon ng Kongreso. When I say Congress, it's the Senate and the House of Representatives para magkaroon ng isang asunto sa Korte. Alalahanin po natin na yung Kongreso, ang role lamang nila ay in aid of legislation, hindi yung kagaya ng NBI, DOJ o yung Ombudsman na ang tinitingnan nila yung mga nagawa na krimen. Si Attorney Levito Baligod sa interview ng RMN. Samantala, isinusulong naman ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza ang pagsuspende sa pagkuha ng kongresista sa kanilang Priority Development Assistance Fund o kilala bilang pork barrel. Iginit ni Atienza sa interview ng RMN na insensitive ang kanyang kapwa kongresista na kukuha ng kanilang PDAP fund. Ayon pa kay Atienza, kapag kinuha ng bawat kongresista ang kanilang pork barrel, posible raw tuloy nang mawala ang tiwala ng taong bayan sa nila. Sabi ko naman, para naman tayong insensitive na yan.
sa gitna ng malalaking skandalo na bumabalot dito sa balito, na talaga namang kayanig sa ating pundasyon, sa ating institusyon ng Kongreso, sa ating Senado, sa ating bansa. Abay, magpakita tayo ng konti sensitivity. Suspindi naman muna ninyo, sabi ko sa liderato ng Kongreso, suspendihin ninyo ang processing itong pork barrel. Kung hindi, ang tao talaga baka mawala na ng gana sa atin, mawala ng tiwala. We may totally lose the respect and the credibility of our people's faith in Congress. Sinabi ni Atienza na mas mabuti na lamang gumawa ang gobyerno ngayon ng agencyng tututok para sa pag-abolish ng pork barrel. Of course, kung tatanungin niyo ako, dapat abolish na yan. Pero sa kaya lang, nakakabahala dahil nag-uumpisa na releases ngayon. Sabi ko, dapat merong urgency. Immediate action is suspension. Ito, usapan natin, abolition. RMN News Negosyo. Kasama tinulungan po ng National Government Agency sa mga mangisda sa bayan ng Masinloc at iba pang bayan dyan sa Zambales, malapit sa West Philippine Sea. Ayon kay BFAR Regional Director Remedios Ongtangco, binigyan sila ng kanilang ahensya ng kagamitang magagamit sa pangisda gaya ng marine engine, tuna handline, life vest at iba pa. So dito ibinigyan din sila ng tilapia fingerlings at inasistihan pa sa pagsayos ng seaweed farm. Kaugnay niyan, tinulungan naman ng Department of Trade and Industry ang Masinloc Power Consolidated Incorporated para sa pagtustos ng nasa 300,000 piso na halaga ng dried fish production equipment para sa mga mangisda sa ilalim po ng Share Service Facility Program. RMN News Abroad. Sa Japan, umabot na sa 9 namatay dahil sa heat wave nitong nagdaang weekend. Ayon sa report, pumapalo sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura doon na naging sanhi ng heat stroke sa mga biktima. Kahapon ang 1:42 ng hapon na itala yung pinakamaniinit na temperatura sa Japan. Umabot yon ng 41 degrees Celsius. Nag-issue na ang mga otoridad ng heat warning sa 38 prefecture habang pinayuhan naman yung mga residente na laging uminom ng tubig at gumamit ng mga air conditioners. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide ngayong Martes na tanghali, August 13, 2013. Hoy, sa mga taga Iloilo, susunod na ho dyan si Idol kasamang Ronel Sorbito sa Targetanay sa Uddo sa DYRI 774. Panoorin po ating naging pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube ho yan, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. At sa inyo rin ha, salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 at pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habol sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. 12:18 na. Mga mami,